Yo, what's up guys? For today's video, panibagong topic na naman yung pag-uusapan natin. No? Yung tipong isinali ka sa contest, magaling ka mag-drawing, ikaw yung pinakamagaling mag-drawing, sinali ka ng teacher mo sa isang contest, sa poster making, kaso wala kang idea. So yun, no? Ngayon, ituturo ko yung ano ba yung mga wag mong gagawin, yung mga hindi mo dapat gawin kapag once na nasa isa kang on the spot poster making contest. Kasi maraming ganyan eh. Yung mga hindi nakatapos, hindi alam yung gagawin nila, hindi alam yung ano yung magiging takbo o yung flow ng gawa nila, yan. So yan, dito ngayon, tuturo ko yung mga dapat na iwasan. So yan, unang-una is yung wala kang preparasyon, no? Ito yung pinaka number one rules, wala kang preparasyon. Kasi may mga poster making o yung on the spot na tinuturo o ginaganap na contest, tapos ngayon announce na, bali in-announce na yung pinaka-tema. So syempre ikaw, alam mo na yung magiging idea mo, gagawa ka na ng sarili mong layout. Kung gumagawa ka talaga, kung marunong ka, is yun nga, kailangan naka-prepared ka na. So yun yung number one, kailangan prepared ka, mayroon ka ng output. Tapos ngayon, kapag once na nandun ka na sa mismong event, is i-apply mo na lang yung ginawa mo. Tapos pangalawa, number two is importante na alam mo yung rules. So kailangan may knowledge ka sa rules, nabasa mo yung rules. Kasi kapag once na may mga contest, kunwari sa school, may parang ipinapasang memo, no, sa mga teacher na maghahawak ng estudyante o nung panlaban nila sa mismong school, no. Pero silang parang rule guidelines, no. Bali kung ano yung mga criteria, ano yung mga requirements para makasali. So yun, kailangan may knowledge ka about dun sa rules. Kasi kunwari, may mga pinagbabawal kasi minsan sa isang contest, especially sa mga higher school, no. Ayan, pinagbabawal minsan gumamit ng pentel o kaya may mga pastel lang, may mga allowed lang na materials na gagamitin. So yun yung mga kailangan tandaan, no. So yun yung pangalawa, kailangan may knowledge ka o may kaalaman ka sa rules ng isang contest. Ang pangatlo is yung kapag once na nasa mismong contest ka na, no. So parang yun, yung wala ang komportableng posisyon o wala ang komportableng pwesto. Kunwari, kunwari ganyan, nasa isang contest ka tapos ang sikip ng mga tawag dito, yung mga table. So yun, hahanap ka ng komportable. Kailangan makipag-organize ka dun sa mismong nagpa-contest, no, na kailangan mo ng mas, syempre, komportableng pwesto, no. Pwede ka mag-suggest na mag-add pa sila ng table, di ba? Kailangan yun para maging komportable kang gumawa ng artwork mo. Hindi naman pwedeng para kang siksikan para kang sardinas na gagawa ng artwork mo. Syempre, kailangan maging komportable ka kung paano mo gagawin yung artwork mo. So, ayun, kailangan maging komportable ka, di ba? Di ba? Kahit ako hindi ako gumagawa o sumasali ng poster kapag yun, kunwari hindi ako komportable sa pwesto ko, hindi ako makakilos, hindi ako makagalaw, syempre. Lalo na kapag once na may time limit, magiging kailangan palaban ka. Tsaka tinitignan kasi ng mga judge yung mga yung kung paano mo ginagawa yung poster mo. Alam nga namang, di ba? Ang gara nun, di ba? So yun yung pangatlo. Yung pang-apat is dapat mong iwasan is yung pakikipagdaldalan. Ito ko madalasang napapansin ko to, no, lalo na kapag barangayang contest, no. Yung nakikipag-usap ka sa katabi mo, tapos ngayon tumatakbo na yung oras. Lalo na kasi kung magkakilala kayo, di ba? Dapat pa lang, bago pa lang yung contest, bago pa pumatak yung yung time limit, tumakbo, mag-usap na kayo, magkwentuhan na kayo. Pero kapag once na nandun na sa mismong contest at gumagawa na kayo ng poster nyo, ng artwork nyo, wag nang mag-usap, wag ka nang makipag-usap. Mind your own business. Kasi kasuhin mo yung ginagawa mo kasi may tendency na hindi ka matapos. So yun yung pang-apat. Sa pang-lima, ito yung ka-partner ng pang-apat, no. Ito yung lingon ka ng lingon. Kunwari hindi mo siya kilala, no, pero nakikita mo, tinitignan mo kung ano yung gawa ng katabi mo, katapat mo, ganun. Lingon ka ng lingon. Iwasan mo yun kasi nakaka-consume siya ng oras, no. Tapos yung focus mo, na out of focus ka nawawala ka sa ginagawa mo, no. Yun yung pang-lima. Sumunod, dumako tayo sa pang-anim. Bali, ito connect lang to, connect lang na dapat mong iwasan kapag once na nasa on the spot poster making ka. Yung pang-anim is related sa pang-apat at pang-lima. Ito yung
yung parang pinapansin mo, pagpansin mo doon sa mga umiikot o tumitingin sa mga gumagawa mo, no? Ginagawa mo o sa mga gumagawa, di ba? Mga kalaban mo, ganyan, sa mga contestant, yun yung tinitignan mo kung ano yung mga nagiging reaction ng mga tumitingin, umiikot. Kasi madalas na may mga ganun eh, lalo na yung mga judge, kapag once na, di ba kung nag-sketching kayo, may time na iikot sila niyan, titignan nila kung paano mo ginagawa. Kasi syempre wala silang idea sa ginagawa mo. So titignan nila yung mga sketch. Saka yung mga judge na yan, ano na yan, trained na yan, alam na nila, alam na nila kung ano yung mga symbols, kung para saan yung mga symbols na yun. Lalo na kapag mga big events, alam na nila yan. Alam na nila kung para saan yung symbol na to. So may hinahanap silang symbol na kailangan makita nila. Sa pampito naman na symbolismo is yung kumukopya ka ng symbol, no? So kunwari, yun nga, sa mga lingon-lingon, kakatingin mo sa kung sino-sino is yung, syempre, nakita mo mas okay yun, may ganun pala, na ganun, ganyan, eh hindi mo siya na-practice, no? Hindi naman kasama siya sa pin-practice mo, layout mo nung time na bago yung contest, eh gagayahin mo. Yun yung gagayahin mo. Syempre, mag-a-adjust ka, no? Mag-a-adjust ka na kung paano mo siya i-drawing, ganyan. Kasi hindi naman ka siya kasama eh sa nilayout mo, no? Ayun, yung pagkopya ng symbol o kaya pagkopya ng gawa ng katabi mo o yung mga contestant. No? Syempre, may times na ano eh, yun nga, yung kapartner nyo yung mga na process natin na bawal iwasan na simula dun sa number 4 to 6, no? Yun, ito yung pang 7 is yung kinokopya mo yung gawa ng katabi mo. So, iwasan mo yun. Huwag mong gagawin yun. Kasi makaka-apekto siya sa oras, lalo na kapag may time limit. Malaki yung kakainin, no? Kaya may mga artist na hindi natatapos yung gawa. O kaya naman, nagiging magulo yung poster nila kasi iniisip nila na mas maganda yung gawa nito, kaya gagayahin ko. So, yun yung pang-7. Ito yung pang-8. Kasama to, ka-partner to, tandem to, kadugtong to ng pang-7. Ito yung pagbago mo sa mismong poster mo, no? Kasi yun nga, syempre nakikita mo yung simbolismo o yung ginagawa nung kalaban mo, nakikita mo. So ikaw, iniisip mo na mas maganda yung gawa niya, 'di ba? Mas maganda yung gawa niya, gawa nito, ganyan. So gagayahin mo. May mga ganun lalo na sa barangayan, no? Sa mga barangayan, 'di ba, magtotropa kayo ganyan. 'Di ba? Kunwari may na-prepare ka, mas maganda yung gawa niya, hindi mo alam na mas maganda pala yung gawa niya. Syempre dun sa on the spot, sa mismong contest, tinitignan mo na, maganda pala yun, no? Pwede pala yun, yung mga ganun, no? Pwede pala yun. Yung mga ganun. So ikaw gagayahin mo, so babaguhin mo. Hindi yun yung kung ano yung na-prepare mo nung time na yun, babaguhin mo lahat. So yun, nakakabawas yun, nakaka-consume ng oras, no? Na syempre yun nga, kakain siya ng malaking oras kasi nga may times na babaguhin mo. Hindi naman kasi yun yung prepared mo eh, di ba? So yun, wag mong gawin, iwasan mo. Ito yung common mistakes ng mga sumasali sa poster, no? Lalo na sa on the spot, no? Yung mga hindi pa sila, wala silang knowledge kung paano magkulay. Yung magkulay, no? Yung tamang process ng pagkulay. O kaya yung technique na dapat mong i-apply kung paano maging mabilis yung process mo ng pagkulay. Minsan kasi yung iba, kapag sa on the spot poster making, di ba kunwari, ito yung board. Yan, may board dyan. So, syempre magkukulay na sila. Ang gagawin nila, isasalampak nila lahat ng kulay doon sa mismong board. Kung ikaw, alam ko, ikaw yun, na-experience mo yun, di ba, lalo na baguhan ka. Tapos ngayon, hindi ka organize sa gamit, wala kang idea. May time na ginagawa mo, isinasalampak mo na lang, no? Kinakalat mo, para mabilis mong madadampot. Kaso, hindi yan yung makakapagpabilis sa'yo, promise. Makakadagdag pa yan ng oras, no? Kasi syempre, hindi mo alam kung nasa na yung kulay, nagkaka-rumble na. Hindi kasi yun, na kunwari, nakita mo yung kulay na gusto mong kunin is, makikita mo kaagad, no? Madadampot mo agad. May time na iba yung makukuha mo, lalo na naghahabol ka ng oras, no? Tapos may tendency yun, yung mga kulay na yun, lalo na yung pastel, di ba? Oil pastel yung gamit sa mga online poster, ay sa mga sa mga on the spot poster making. Ayan, may times na may tendency na yung pastel kakalat siya sa mismong board. Syempre yung board naman na ginagamit natin is puti, illustration, cartolina, o kahit anumang papel yan. Yun yung puti siya, no? So syempre yun nga, para mas maganda mag-appear yung kulay, alangan naman black, diba? So pag once na kinalat mo doon yung pinatong mo doon yung mismong pastel, kakalat yun. Magkakaroon siya, madidikitan siya ng mga pastel, diba? Madidikitan yung pinaka-board mo, yun.
kakalat na, magiging madumi na yung gawa mo. So ito, yung number 9. Ito yung pang number 10, kaakibat siya o kasunod siya, kapartner siya ng number 9. So ito yung pag nagkukulay ka, napapahid mo yung itong kamay mo. Ito na yung pinakalas na iiwasan mo. So ito yung pinakalas, yung ganito, yung smudging ng kamay, yung pag-smudge mo ng kamay. Ayan, lalo na yung gumagamit ng blending ng daliri, yung mga nagbe-blend ng daliri, no? Tapos hindi kayo sanay gumamit ng basahan, ng bulak, ganyan. Makalat kayong gumawa, ayan. Wala akong sinasabi na na kailangan maging magaling kayo, malinis kayong gumawa, no? Kailangan lang ma-prevent nyo yung pagkakaroon ng ng pastel sa kamay o yung maidiinin nyo yung kahit anong part ng maraming technique, di ba? Tinuro ko na rin sa last video ko yung tamang process ng pagkukulay. Kung gusto nyo puntahan, pumunta lang kayo dyan. I-scroll down nyo yung video. Meron dyan, nandiyan na rin yung title, malinaw na malinaw, mababasa nyo. Nandiyan yung tutorial kung paano mag-shadings, malinis na pagkukulay. Nandiyan lahat, panoorin nyo. Ayun, yun yung pwede kayong gumamit ng kahit anong papel, yan yung bulak para hindi nyo makapit yung kamay. So ayun yung mga bagay na dapat iwasan nyo kapag nasa contest kayo. Kasi merong mga nagtatanong kung ano ba dapat yung gawin, ganyan. So ito yung mga dapat iwasan. So 10 yan. Sana tandaan nyo yan. Lalo na sa mga gustong matuto o makagawa ng isang maayos na poster, matapos mo on time kasi may time limit, may 2 hours o minsan 1 hour and a half yung binibigay na oras. Tapos ngayon, ang laki ng board yun. So, yun. So, ayun lang para sa video na to. So, sa susunod na video, abangan nyo. Itatopic ko o yung magiging topic natin is required ba na ako yung mag-provide ng mga gamit ko kapag once na ako yung representative ng school. So, ayun, abangan nyo yung magiging video nito kasi medyo magandang topic to at ito ay para sa lahat ng mga estudyante na pinanlalaban, lalo na wala silang kakayahang bumili kasi estudyante sila hindi naman lahat ng estudyante may kakayahang bumili ng materials So ano ba dapat yung maging process ng eskwelahan para dito? At saka yun nga yung rights ng mga estudyante na pinanlalaban, yun. So yun, sana abangan niyo yung video. Maraming salamat kung umabot kayo sa video na to. Sasabihin ko lang hindi ako pro Gusto ko lang mag-share ng mga knowledge ko, yun. So yun. Gusto kong share yung mga experience ko sa sa pagsali sa mga poster. So yun lang. Huwag yung tatanungin kung pro ako kasi hindi ako pro, Hindi ako pro, may knowledge lang tayo. So parang sabi nga, hindi ka magaling pero may alam ka. So yun, maraming salamat sa panonood ng video. So, kung umabot kayo dito, i-subscribe nyo yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless.